Ano ang kalagayan ng mga taong namatay? Bigyan po natin ang katanungan na ito. Ang komun na paniniwala kapag ang tao ay namatay ay katawan lang ang namamatay, pero may kaluluwang humihiwalay mula sa katawan at nagpapatuloy itong nabubuhay. Kung hindi man sa langit, ay pinahihirapan ito sa impyerno. Well, kung totoo man ito, hindi. Tanging ang salita lang ng Diyos, ang Biblia lang ang makapagbibigay ng pinakamapagkakatiwalaang impormasyon kung ano talaga ang totoong nangyayari kapag namatay ang isang tao. Para malaman ang totoo, kailangan munang malaman natin ang totoo kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaluluwa. Yamang ito ang sinasabing napupunta sa langit, sa purgatorio o sa impyerno. Nang lalangin ng Diyos ang unang tao na si Adan ayon sa Genesis 2:7, ito po ang naging estado ni Adan. Basahin po natin Genesis 2:7, King James Version sa English. Ang sabi, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Yun po ang sabi. Sa Tagalog, sinasabing hinubog daw ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hinipan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Ulitin ko po, ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Ano po ang punto? Na ang mismong buhay na tao ay ang siyang tinawag ng Biblia na kaluluwa. Ibig sabihin, ang kaluluwa ay hindi nakahiwalay sa katawan at hindi po humihiwalay sa katawan dahil ang mismong buhay na katawan ng tao ay ang siyang tinawag ng Biblia na kaluluwa. Kaya si Adan ay ang mismong kaluluwa ayon sa nabasang teksto. Kaya sa halip na isiping hindi nakikita ang isang kaluluwa, invisible, ang totoo itinuturo po ng nabasang teksto ng Genesis na ang mismong taong nakikita ng iyong mga mata, katulad ni Adan, ay sila ring mga kaluluwa. At sa halip na isiping hindi namamatay ang kaluluwa, ang totoo, namamatay po ang kaluluwa dahil si Adan, ang kaluluwa na nilalang ng Diyos, ay namatay ayon sa ulat na Genesis 5:5 sa edad na 930 years old. Kaya namamatay po talaga ang kaluluwa ayon sa Biblia. Mababasa po sa Ezekiel 18:4. Ito po ang sinabi ng Diyos. Basahin po natin Ezekiel 18:4. King James Version, English pa rin po ito. Ang sabi, "Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die." Translate po natin sa Tagalog. Tingnan mo, ang lahat ng kaluluwa ay akin. Ang kaluluwa ng Ama at ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala, ito ay namamatay. O kaya malinaw po, namamatay ang kaluluwa at taliwas po ito sa popular na paniniwala ng maraming relihiyon na nag-aangking mga Kristiyano. Ipinakikita lamang ng mga ulat na ito na dapat pong repasuhin ng bawat isa sa atin ang ating nakagisnang paniniwala na pinahihirapan ng walang hanggan sa napakainit na apoy ng impyerno ang mga kaluluwa ng masasamang taong namatay. Pero ano talaga ang totoong kalagayan ng mga patay ayon sa Biblia? Kisuyo po, samahan ninyo ako basahin itong teksto, talakayin po natin. Unang Tesalonica 5:23. Ito po ang sabi, "Pabanalin nawa kayo ng lubusan ng mismong Diyos ng kapayapaan at maingatan nawang malusog sa bawat bagay ang espiritu at kaluluwa at katawan ninyo sa paraang walang kapintasan sapagkat naririto ng ating Panginoong Hesukristo." Kaya yun po ang sabi. Saan po tumutukoy ang sinasabing kaluluwa na mababasa sa tekstong ito? Nagpapatunay ba ito na may kaluluwang hindi namamatay na humihiwalay sa katawan kapag ang isa ay namatay? May tatlo pong nabanggit, ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan ayon sa teksto. At maunawaan po natin na ang tatlo na nabanggit ay bahagi lamang po ng iisang personalidad ng iisang tao lamang. Para mas maunawaan pa po natin, balikan po natin ang senaryo ng paglalang ni Jehovah sa unang tao na si Adan. Basahin po natin ang Genesis 2:7. Ito po ang sabi,
At pinasimulang anyuan ng Diyos na Jehova ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihip sa mga butas ng kanyang ilong ang hininga ng buhay at ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Kaya ang hininga po ng buhay na hinihip ng Diyos sa ilong ni Adan ay ang siyang espiritu o puwersa na nagmula sa Diyos na siya namang nagpangyaring maging isang buhay na tao si Adan. Pero maunawaan din na ang hininga ng buhay o ang puwersa o ang espiritu na nasa tao na ibinigay ng Diyos ay hindi po ang siyang mismong kaluluwa ng tao. Bakit natin nasabi? Dahil matapos matanggap ng tao ang hininga ng buhay o ang espiritu na nagmula sa Diyos, saka pa lamang po siya naging isang kaluluwang buhay. Kaya ang kaluluwa ay ang mismong buhay na tao at hindi po siya bahagi lamang ng tao na kapag namatay ay humihiwalay sa katawan na ayon sa popular na paniniwala, ang kaluluwa daw ay hindi namamatay. Namamasyal pa daw ito kung saan-saan at kung mabuti ay aakyat sa langit at kung masama naman ay pahihirapan sa impyerno. Kaya ang tanong, totoo bang hindi namamatay ang kaluluwa? Ang sagot, mali po. Basahin po natin ang Ezekiel 18:4. Ito po ang sabi, narito, ang lahat ng kaluluwa, akin ang mga iyon. Kung papaano ang kaluluwa ng ama ay gayon din ang kaluluwa ng anak, akin ang mga iyon. Ang kaluluwa na nagkakasala, iyon mismo ang mamamatay. Kaya malinaw po, ang kaluluwa ay nagkakasala at ayon sa teksto, namamatay po ang kaluluwa. Kaya ang tanong, namamasyal nga ba ang kaluluwa? Ang sagot, siyempre, namamasyal po. Bakit? Dahil tayo nga ang mga taong buhay, ang siyang mismong mga kaluluwang buhay ayon sa nabasang teksto sa Genesis 2:7. Pero ang sinasabi ng marami na kaluluwa na humihiwalay sa katawan pagkamatay ng tao, yun po ay hindi na po namamasyal. Kung papaano ang tao ay inililibing lang sa libingan, siya na din po ang kaluluwang nakahimlay sa libingan, ang tao. Ang magandang balita ay nadarating ang panahon, bubuhayin pong muli ng Diyos ang mga nasa libingan. Ayon sa Juan 5:28-29, basahin po natin, ito po ang sabi. Huwag kayong mamangha rito sapagkat ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Yung mga gumagawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay. Yaong mga gumagawa ng buktot na mga bagay tungo sa pagkabuhay muli sa paghatol. Kaya ano po ang punto ng teksto? Na may panahon daw sa hinaharap na bubuhayin muli ng Diyos ang mga patay o ang mga kaluluwa. Kasi nga, namamatay ang mga kaluluwa. At makaririnig sila ng tinig ni Jesus at lalabas sila mula sa libingan. Kaya ang mga kaluluwang namatay ay nananatili lamang po sa libingan at hindi po namamasyal. At tatanggap po sila ng buhay na walang hanggan mula kay Jehova. Kaya nasabihin ni Pablo sa unang Tesalonica 5:23 na dapat panatilihing malusog ang espiritu, kaluluwa at katawan. Tinukoy lang po ni Pablo ang kaluluwa bilang ang pagkatao o ang saloobin ng isang tao at hindi ang isang kaluluwang hindi namamatay. Pansinin din na sinabi ni Juan sa tekstong nabasa na rin kanina sa Juan 5:28-29 na kasamang lalabas mula sa libingan yaong mga gumagawa ng buktot na mga bagay. Sino po ang gumagawa ng mga buktot na mga bagay? Ang mga taong masasama. Bubuhayin din daw silang muli upang hatulan. Kaya ano po ang punto? Na hindi din naman pala totoong pinahihirapan sa napakainit na impyerno ang mga kaluluwa ng masasamang taong namatay. Nasa libingan lang din naman pala ang mga taong masasama. Kaya ang tanong, ano po ba ang impyerno? Totoo ba ang impyerno? Pag-usapan po natin. Bakit mababasa sa Biblia ang lawa ng apoy? Hindi ba ito tumutukoy sa impyerno, ang lawa ng apoy? Mga kaibigan, kung saan ninyo nabasa sa Biblia ang salitang lawa ng apoy, doon nyo rin mababasa ang mismong kahulugan ng salitang ito. Ang lawa ng apoy ay hindi literal kundi isang makasagisag na simbolo lamang. Yun yung sinasabi ng Apokalipsis 20:14. Ito po ang mababasa.
at ang kamatayan at ang libingan ay inihagis sa lawa ng apoy. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kaya malinaw, ang lawa ng apoy ay hindi literal na apoy, kundi sumasagisag lang sa ikalawang kamatayan o walang hanggang pagkapuksa. Hindi ito impyerno, kundi nagsisimbolo lamang sa walang hanggang pagkapuksa. Sinasabi naman na Ecclesiastes 9:5 na walang alam ang mga patay at wala na rin silang nararamdamang ano paman. Walang pag-ibig, walang puot, walang inggit at wala na rin silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Kaya kung wala palang pakiramdam ang mga patay, anong silbi ng parusang pagpapahirap kung hindi naman pala nakakaramdam ng init ng apoy ang mga ito? Kahit itanong siguro sa mga nagsusunog ng patay sa krematorium, meron pa bang patay na sumisigaw at nagmamakaawa nang sila ay sunugin? Tiyak, wala. Kaya tama po ang Biblia, ang patay ay walang nararamdaman at tiyak naman na magiging abo lang ang tao kung ito'y susunugin ng sadya. Hindi rin siya tatagal kahit isang oras man lang kung totoo nga ang nagliliyab na apoy ng impyerno. Taliwas ito sa doktrina ng impyerno ng walang hanggang pagpapahirap sa apoy. Pansinin po ang mas malalim na dahilan kung bakit masasabing huwad na turo ang doktrina ng impyerno. Mababasa sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya bang pahirapan na isang normal na tao ang kanyang rebelding anak sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya? Dahil sa taglay niyang pag-ibig, tiyak na hindi niya matitiis na makitang magmamakaawa ang anak kahit subukin pa niyang pasuin lang ang kawawang anak. Dahil sa huwad na turo na ito ng impyerno, pinaparatangan nila ang Diyos bilang isang malupit, walang awa na Diyos at Ama. Ang totoo, ang pagsusunog ng tao ay matagal nang ginagawa ng mga paganong relihiyon bilang handog na sinusunog nila bilang alay sa kanilang paganong mga Diyos. At nang papasok na sa lupang pangako ang bayan ng Diyos na Israel, ito ang kanyang babala para sa kanila. Mababasa natin sa Deuteronomio 18:9 at 10. Ang sabi, kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Jehovah, huwag ninyong gagayahin ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga bansa roon. Hindi dapat magkaroon sa gitna ng ninyo ng sino mang nagsusunog ng anak niyang lalaki o babae bilang handog. Pansinin na sinasabi ng Diyos na hindi dapat magkaroon sa gitna nila ng sino mang nagsusunog ng anak niyang lalaki o babae bilang handog. Dahil ang pagsusunog daw ng tao ay kasuklam-suklam para sa kanya. Kaya bakit tayo gagawa ng doktrina na isang bagay na kasuklam-suklam pala sa Diyos? Malinaw, ang doktrina ng impyerno ay isang kasuklam-suklam na doktrina na hindi galing sa isang maibiging Diyos. Sa halip, isa itong doktrina na nanggagaling sa mga paganong paniniwala. Ang pagsusunog ng tao ayon kay Jeremias ay isang bagay na hindi iniutos at hindi rin daw pumasok sa puso at isip ng Diyos. Jeremias 7:31. Kaya kung hindi pala galing sa Diyos ang doktrina ng impyerno, siguradong ginawa lang ito ng mga tao upang takutin ang marami kung hindi susunod sa maling tradisyon ng maraming relihiyon ay tiyak masusunog sila sa impyerno. Pansinin din na nang namatay si Adan, sinabi ng Roma 6:23, ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan. Kaya nang namatay si Adan, pinagbayaran na niya ang kanyang mga kasalanan nung araw na siya ay namatay. Gayon din naman, ang sinumang taong namatay, nakapagbayad na siya ng lahat ng nagawang kasalanan. Si Jehovah ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, Diyos din siya ng hustisya at katarungan, at tiyak na hindi makatarungan na maningil pa ang Diyos ng higit pa sa kamatayan kung sinabi na niyang kamatayan lang ang kabayaran ng kasalanan. Kaya tanong, bakit may mga salin ng Biblia na kababasahan ng salitang impyerno kung wala naman palang totoong impyerno? Ayon sa pag-aaral ng mga scholar ng Biblia, ang orihinal po ng mga salitang Hebreo at Grego na isinalin ng mga modernong magsasalin ng Biblia bilang impyerno ay
Sheol sa Hebreo at Hades naman sa Grego. At ang kahulugan, kapwa ng mga salitang Sheol at Hades ay parehong libingan lamang o lugar na kilala natin bilang sementeryo. Kaya ang impyerno sa inyong Biblia ay simpleng libingan o sementeryo lamang ang kahulugan. Wala sa kalaliman ng lupa, kundi 6 feet underground lamang sa ibabaw ng lupa. Ang lawa ng apoy ay hindi literal kundi isang makasagisag na simbolo lamang. Yun yung sinasabi ng Apokalipsis 20:14. Ito po ang mababasa. At ang kamatayan at ang libingan ay inihagis sa lawa ng apoy. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kaya malinaw, ang lawa ng apoy ay hindi literal na apoy kundi sumasagisag lang sa ikalawang kamatayan o walang hanggang pagkapuksa. Ulitin ko, sumasagisag lang ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Hindi ito impyerno, kundi nagsisimbolo lamang sa walang hanggang pagkapuksa. Kaya malinaw po, walang taong susunugin sa impyerno dahil walang impyerno.